last Bible study natin, ating pinag-aralan, hinimay natin ang dogma ng Mother of God. No? At nalaman natin sa dogma ng Mother of God, ito talaga ay walang kinalaman sa mahal na Birheng Maria, bagkus meron itong kinalaman sa pagkakakilala natin sa kanyang anak na si Jesus. Si Maria ay tinawag na ina ng Diyos sapagkat si Jesus ay tunay na Diyos. At sapagkat si Maria ay tao, isang babae, sa makatwid si Jesus ay tunay na tao. No? Ganun po yung ating pinag-aralan last time. Ngayon, dadako tayo sa isang dogma ng ating pananampalataya, yung pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Ang tawag po natin yan sa English ay the Assumption of the Blessed Virgin Mary. No? Sa kalendaryo ng simbahan, ang solemnidad na itong dakilang kapistang ito ay ating ipinagdiriwang tuwing August 15, ano? 15 ng Agosto. Alright. So yan po ay Assumption. So magkaiba yung Ascension, patungkol lamang yun sa Panginoong Jesus. Iba naman yung Assumption, yun naman ay patungkol sa mahal na Birheng Maria. Alam po ninyo, napakaganda ang pagbabasa, no? Yung ating mga pagbasa sa liturhiya ng Assumption every August 15. Pag pinakikinggan ko yung pagbasa, talagang naaantig ang aking puso kasi tila baga ang mga salitang ito ay ang winika, no, ng Panginoong Jesus sa kanyang ina, no, nang siya ay kanyang tinawag na para makasama niya, no? Alright. Okay? Babasahin po natin yung talata sa awit ng mga awit ni Salomon. Ang kapitulo po ay 2. Simula po ang bersikulo sa 10. Ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, bumangon ka, sinta ko, maganda ko at tayo na. Sapagkat narito ang taginaw ay nakaraan, ang ulan ay lumagpas at wala na. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa. Ang panahon ng pag-aawitan ng mga ibon ay dumarating. Ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. Nahihinog ang sariwang mga bunga ng puno ng higos at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak. Kanilang pinahahalimuyak ang kanyang bango. Bumangon ka, sinta ko, maganda ko at tayo na. No? Para bagang ang Panginoong Jesus, no, nung tinatawag niya na yung kanyang ina, rise up, my love, my fair one, and come away. No? Masarap isipin na siguro, pag panahon na natin, ganun ding tinig ang ating maririnig. No? Ang malamyos at matamis na tinig ng Panginoong Jesus na tinatawag tayo sa kanyang sarili. No? Yan po ang pagbasa sa liturhiya. Ito po yung dogmatic definition. No? Ito yung pagproklama ng dogma na si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ang Papa po na nagproklama niyan ay si Papa Pio XII noong November 1, 1950 sa kanyang Papal Bull Munificentissimus Deus. No? Sino po ba yung buhay na noong 1950? Taas ang kamay, wag mahiya, mga senior citizen. Okay, wala. Sinong nakaabot na kay Papa Pio XII? Pius XII. Namatay siya 1958. Meron ba dito nakakaalala? Umamin. Okay, umamin. Walang umaamin. Sige. Okay. Pansinin ho ninyo ang data, November 1, 1950. Ang kanyang dogmatic proclamation ay hindi naganap na August 15, kundi November 1. Ano bang araw yan? All Saints Day. Kaya yan yung napili ng Papa na araw na i-define o i-proklama yung dogma sapagkat pinapakita niya dyan na si Maria ay reyna ng mga santo, reyna ng mga banal, the Queen of all Saints. No? Kasi kung November 1, yung ating pinagdiriwang, no, ay yung kanilang mga katawan ay bumalik sa alabok, nasa lupa, pero si Maria wala doon. Nasaan? Nasa langit ang kanyang katawan. Kaya nga, ang sabi ni Papa Pio XII, ito ang kanyang dogmatic definition, the Immaculate Mother of God,
the ever-Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Ang kalinis-linisang ina ng Diyos, ang birheng magpakailanmang si Maria, nang matapos ang kanyang buhay sa daigdig, ay iniakyat ang kanyang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng langit. Pansinin po ninyo ang dogmatic definition. May binabanggit po ba dyan na si Maria ay namatay? Tingnan ho ninyo ang pagkasabi, having completed the course of her earthly life. Okay. Nang matapos ang yugto ng kanyang buhay sa mundong ito. May binabanggit po ba dyan na si Maria ay namatay? Ano sa tingin ninyo? Ano? Okay. Magtatanong na lang ako, botohan. Election fever na kasi, no? Magpapaboto na lang ako. Sino ang naniniwala na ang mahal na Birheng Maria ay hindi namatay? Taas ang kamay. Hindi namatay. Taas ang kamay. Isa. Okay? Okay. Isa lang, ha? Sinong naniniwala na si Maria ay namatay? Okay. Mas marami. Okay. Sa dogmatic definition, walang binabanggit kung si Maria ay namatay bago siya inakyat sa langit. Sinasabi lang dyan na natapos na ang yugto ng kanyang buhay sa mundong ito. Sa paanong pamamaraan, namatay ba o hindi, hindi sinabi. In fact, yung mga Eastern churches, kagaya ng mga Orthodox, at kasama na rin yung mga kapatid nating Eastern Catholics, iba ang katawagan nila dyan, hindi assumption, kundi dormition. No? Anong ibig sabihin ng dormition? Di ba dormitory, tulugan, pagkahimbing, pagtulog. Sabi nila si Maria ay natulog. Alright. Okay. So walang binabanggit diyan kung si Maria ay namatay o hindi. Anong implikasyon niyan? Tayo ay malaya na maniwala kung si Maria ay namatay o hindi. Ang sinasabi lang ng dogma na dapat pangniwalaan, wala dito ang katawan at kaluluwa ni Maria sa lupa, bagkus ay nasa langit kasama ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nung nagsabi na si Maria ay hindi namatay, brother, ipaliwanag mo ngayon ang tindig mo. No, di ba? Ayan, tuloy. Natanong. O anong paliwanag mo doon sa tindig mo? Bakit mo nasabi ni si Maria ay hindi namatay? Aber nga. Alright. Alam po ninyo mga kapatid, kung ako ang Mariology professor ni brother, yung grade niya, bibigyan ko siya ng flat 1. 100%. Tama ho yun eh. Bakit? Kasi, tama na sabihin na si Maria ay hindi namatay sapagkat siya'y imakulada. Di ba? Bilang imakulada, no, meron siyang victory laban sa ahas, dahil exempt siya from original sin, no? Hindi niya mamanahin yung mga konsekwensya ng kasalanang orihinal. Ano yon? Kasalanan, kamatayan, at pagkabulok. No? Dahil wala siyang kasalanan eh. So, tama yun, theologically speaking. No? Kaya okay yung sagot niya. Flat 1 yun. Yung mga mas maraming sumagot na si Maria ay namatay, ang grade nun ay flat 1 din. 100%. Kasi hindi tayo nire-require ng dogma kung alin ang ating paniniwalaan, parehas tama. Okay. Ngayon, dun sa mga nagsabing si Maria ay namatay, no, bagamat flat 1 si brother at kay flat 1 din, sasabihin kong aking pananaw, no, bilang isang Mariologist. No? Sang-ayon ako doon. Kung ako papipiliin, doon ako sa sumagot na si Maria ay namatay. Alam niyo kung bakit? Kasi tama na si Maria bilang Immaculada Concepcion ay exempted, no, sa kamatayan at sa pagkabulok ng kanyang katawan. Natural, immaculate eh. Pero hindi nangangahulugan na si Maria ay hindi pwedeng magboluntaryo to voluntarily embrace death. Ginusto niya na mamatay. Ipinakiusap niya sa kanyang anak. Alam niyo ba mga kapatid, ang kahulugan nun?
si Maria ay tunay na alagad ni Kristo. No? Yung kanyang pagkamatay proves that although she is exempt from death, it means that Mary voluntarily assumed. She voluntarily wanted to die. Why? Because she wanted to prove that she is the perfect disciple of her Son. Amen? Anong ibig sabihin ng disciple? Tagasunod. No? Napakasarap isipin na ang mahal na Birheng Maria ay buong kababaang loob, no? Na tinanggap ang kamatayan bilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Tila baga sinasabi niya sa kanyang anak-anak, Son, I followed you in life. Sumunod ako sa iyo sa iyong buhay. Hayaan mo naman na sumunod din ako sa iyong kamatayan. Amen? Amen. Kaya anong sabi ng Panginoong Hesus bilang gante? Sinabi niya, no? Sa pananaw ko, Mother, you followed me in life. I will allow you to follow me in death. And I will also allow you to follow me in glory. Amen? Ganun po ang hiwaga ng buhay ng tao. Kapag si sister, si brother, ay marunong sumunod kay Kristo sa kanyang buhay, ay dapat handa rin tayong sumunod sa kanyang kamatayan. Hindi kinakailangan maging martir kagaya ni Pedro Calungsod o ni San Lorenzo Ruiz. Napakainam kung bibiyayaan tayong ganyan. Pero napaka-importante na sa araw nating, no? Sa araw ng ating pagyao, no? Masumpungan tayo na tagasunod pa rin ni Jesus. Because death is the last service that we can give to God. Amen? Amen. Niluwalhati natin siya sa ating buhay. Luwalhatiin natin siya sa kamatayan. No? Kaya nandun, bilang simbolo, bilang modelo, ang mahal na Birheng Maria, hindi tayo pababayaan. Bakit? Dinadasal natin. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Gamitin natin ang araw na yon bilang pagluwalhati sa Diyos, bilang pagsunod kay Jesus. At alam niyo mga kapatid, pag nagawa natin ang pagsunod sa Kanya sa buhay at kamatayan, susunod din tayo sa Kanya sa kaluwalhatian. Tsak yun. Amen? Amen. So ganun po, ang binabanggit dito sa dogma, malaya kayong mamili kung ano ang gusto ninyong isipin, kung namatay o hindi. No? Alright. Either way, theologically correct. Okay. Now, ito po ang pagtuligsa ng ating mga kapatid, no, sa labas ng pananampalatayang Katoliko. Yung ating mga kapatid na protestante, bakit sila tumututol? Ang sabi nila wala naman daw na biblical account. Hindi mo naman mababasa sa talata ng Biblia na si Maria ay namatay at inakyat sa langit. Basahin mo. May mababasa ba kayo? Abay, natural, wala. No? Bakit? Nung sinusulat ang Biblia, buhay pa siya. Ano nga naman, makahanap ka ng tungkol sa kanyang kamatayan, buhay pa nga . Sa katunayan, dalawa nga lang sa apostol ni Jesus ang binanggit na namatay. Sino? Si Judas. Di ba? Nagpatiwakal. Sino pa? Si Santiago na kapatid ni Juan na anak ni Zebedeo ayon sa gawa ng mga apostol. Sa makatwid, porke hindi binanggit ng Biblia, ay hindi mo na papaniwalaan. Kasi kung ganyan ang pananaw mo, yung ibang apostol dapat buhay pa ngayon sapagkat hindi rin binabanggit ang kanilang kamatayan. Ganon din kay Maria. Sapagkat nung sinusulat pa ang bagong tipan, maliban sa Apokalipsis, malamang, pero doon mababasa natin ang batayan tungkol sa pag-akyat sa langit, no? Kay Maria Santissima, no? Nung sinusulat yan, buhay pa, no? Kaya wag mong hanapan ng kamatayan. Wala daw sa Biblia. So yun ang kanilang tuligsa. Ito naman ang ating mga kasagutan. Anong ibig sabihin yan? Walang relikya, walang labi ang mahal na Birheng Maria, no? Alam niyo yung mga sinaunang Kristiyano, napakahilig sa relikya. Ano yun? Yung mga buto, mga buhok,
mga balat ng mga santo, no? Talagang gustong-gusto nila yan, inaalagaan, tinatago. Dahil yun ay nagpapaalala doon sa kabanalan, sa pagpapalan ng Diyos sa mga santo bilang templo ng Espiritu Santo. Ganon ang mga Kristiyano ang hilig-hilig sa relikya. Ngayon, sino yung pinakabanal? No? Sino yung pinakamalapit kay Jesus? Walang iba kundi ang kanyang nanay. Bakit ang mga Kristiyano hindi nagkiklaim ng labi ni Maria? No? Ang rason ay napakasimple. Wala. No? Dahil wala siya dito. Yan ang ibig sabihin natin ng proof of sensory experience. Hanggang ngayon, walang makapagturo kung nasaan ang labi ni Maria. Isang katunayan dyan, ang mga Kristiyano nagpapagawa ng simbahan doon sa puntod ng mga dakilang santo. No? Ang pinakamalaking basilika sa buong mundo, saan? Sa Roma, sa Vaticano, sa Vatican. Bakit? Sapagkat yun ang libingan ni San Pedro Apostol. Doon mismo sa ilalim, na-excavate na, nandun ang kanyang labi, nandun ang kanyang buto. No? Bakit doon ang pinakamalaking bahay-simbahan? Sapagkat siya ang Prince of the Apostles. No? Kumbaga sa mga apostol, siyang pinakapinuno o pangulo ng mga apostol. Pero mga kapatid, isipin ninyo, kung si Maria merong libingan, no? Kung meron siyang labi, may bangkay, inilibing sa isang lugar, malamang doon ang pinakamalaking basilika. Amen? Amen. Kasi siya yung pinakamalapit kay Kristo. Mantakin ninyo, sa katawan niya't dugo, kinuha ang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dahil siyang pinakamataas na santa, malamang doon pinagawa ang pinakamalaking basilika sa mundo. Pero walang ganon. Bakit? Kasi wala siyang labi. Amen? Amen. Universal belief, ang tawag sa East niyan ay dormition o pagtulog. No? Yan ang kauna-unahang kapiyastahan ng mahal na Birheng Maria sa kasaysayan ng Kristyanismo. The oldest, the most ancient feast is the Assumption in the West or the Dormition, katawagan sa East. No? At walang kumikwestiyon. Walang kumikwestiyon. No? In fact, ipinakita ni Father Paul kay Parambadan, yung author ng Know the Truth, na isang Indiano, no? Na maging pala si Martin Luther, tagapagtatag ng Protestantismo, ng Luterano, ay naniniwala na si Maria ay wala dito, kundi nasa langit. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Mamaya, pag nilayan natin. Babasahin ko muna. Ang sabi dito sa pahina 13, doon sa Sermon di Umano ni Martin Luther noong August 1522. Anong August 15? Assumption. Nagsermon pala itong protestanting ito. Anong sabi niya doon sa sermon niya? Etong sabi, "There can be no doubt that the Virgin Mary is in heaven. How it happened, we do not know. And since the Holy Spirit has told us nothing about it, we can make of it no article of faith. It is enough to know that she lives in Christ." Mantakin ninyo, wala daw duda na si Maria ay nasa langit. Sapat na sabihin na siya ay buhay kay Kristo. Amen? Amen. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Si Martin Luther nagrebelde, no, sa simbahang Katoliko noong 1500s, no? 1500s, 16th century, no? Ibig sabihin, mula noong unang siglo ng pananampalatayang Kristiyano, lahat ng mga Kristiyano ay tanggap ang aral na ito, maging si Martin Luther. Ngayon, bakit nag-iba ng pananampalataya ang mga Protestante? Di ba, nasabi ko sa inyo nung nakaraan, kapag ang isang sekta ng relihiyon, ang isang sama ng relihiyon ay nagpapalit-palit ng aral, yan ay hindi
sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nagbabago. Yung totoo noon, totoo ngayon, totoo magpakailanman. Ang pula-pula, ang itim-itim. Amen? Amen. Kapag nag-iiba ng pananampalataya, teka muna, hindi kaisipan ng Diyos yan. Kaisipan niya ng tao. Kasi ang Diyos, remember, God is eternal. Like Jesus, the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Pero ang tao, fickle-minded. Ano pa? Sa 1,500 years ng kasaysayan ng Kristyanismo, ginabayan tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang sabi sa Biblia, nung ibinigay natin nung karaang pagkakataon, ang sabi ng Panginoon, I will send you the Spirit of truth. He will lead you into all the truth. Isusugo ko ang Espiritu Santo ng katotohanan. Gagabayan kayo sa katotohanan. Ibig mong sabihin, nag-retire na ang Espiritu Santo nung 1500s. Abay, hindi nagre-retire ang Espiritu Santo. Amen? Patuloy ang kanyang paggabay hanggang ngayon. No? Kaya kung ano yung totoong itinuro ng Espiritu Santo sa mga Kristiyano nung araw hanggang maging kay Martin Luther, yun ay totoo. Dahil ni minsan hindi tumalikod sa atin sa paggabay ang Espiritu Santo. Alam nyo, sa Biblia, si Maria ay hindi naman ang kauna-unahang tao na iniakyat sa langit. No? Pakibasa kapatid ang Genesis 5:24. At sa buong panahong yun ay kasama nga niya ang Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos. Ayon. Ang binabanggit doon ay si Enoch. Nawala siya sa mundong ito, kinuha siya ng Diyos. Literal yun. No? Kinuha siya ng Diyos. Hindi yung sabi-sabi natin ngayon, alam mo, bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Hindi gano'n ang kahulugan nun. Yun talaga'y totoo. Naglakad siyang kasama ng Diyos. Alright. Ang isa pa dyan, mababasa natin sa 2 Hari 2:11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Letra por letra, iniakyat si Elias sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Nakasakay siya sa karwaheng apoy. No? Sino si Enoch? Sino si Elias? Mga kaibigan lang yan ng Diyos. No? Isipin ho ninyo, mga kapatid, by logical reasoning, Enoch and Elijah were merely friends of God. Gasino pa kaya si Maria na hindi lamang kaibigan ng Diyos, kundi ina ng Diyos, nang siya'y magkatawang tao, ang hindi iakyat sa langit? Di ho ba very logical? No? Alright. Ngayon, balikan natin si Enoch kasi may matututunan tayong aral. No? Kung bakit si Enoch ay kinuha ng Diyos sa kanyang sarili, inakyat sa langit, ipinagbigay sa atin ng Biblia ang rason, ang susi, para natin maunawaan kung bakit si Enoch ay inakyat sa langit. Dalawang susi ang ipinagkaloob. Ngayon, yung dalawang susi na yan, yung dalawang pamantayan na yan, kapag yan ay nasumpungan kay Maria, walang rason kung bakit hindi tayo dapat maniwala na siya ay inakyat sa langit. No? The two keys, dalawang susi, dalawang pamantayan, nandun kay Enoch. Kapag napatunayan natin, nandun din kay Maria, anong ating magiging sagot? Marapat din siyang iakyat sa langit sapagkat nandoon sa kanya ang pamantayang ito. Kapatid, pakibasa ng Hebreo 11:5.
Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Narinig po natin, ang unang pamantayan ng sabi si Enoch, may pananampalataya. Tanong, si Maria ba may pananampalataya? Opo, higit pa kanino man. Ang sabi niya, behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Ang sabi ni Elizabeth sa kanya, blessed are you who believed. No? Anong sabi naman ni Maria sa kasalan sa Cana? Do whatever he tells you. So si Maria ay huwaran ng pananampalataya. Ngayon, nasumpungan ba natin kay Maria ang unang pamantayan? Opo. Amen. Amen. Ayan. Yung pangalawang pamantayan na binabanggit sa banal na kasulatan ay, sabi dito, siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Tanong, si Maria ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Abay, oho. Kung hindi kalugod-lugod yan, bakit niya ginawang ina ng kanyang anak? No? In fact, sa katunayan, letra por letra, binabanggit, no, na si Maria ay kalugod-lugod sa Diyos. No? Doon po sa Lucas 1:30. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Tumpak, letra por letra. Nasumpungan ba kay Maria yung nasumpungan ng Diyos kay Enoch? Oho. Okay. So nakita natin yung dalawang pamantayan pasado siya. No? Kaya hindi nakakapagtaka. Naiakyat din siya sa langit, kagaya ng mga kaibigan ng Diyos na sina Enoch at si Elias. Isang dapat nating pagnilayan, mga kapatid, ay ganito. No? Kung kayo si Jesus, kung kayo ay si Jesus, tunay na Diyos, ngunit naging tao, no? Pinaglihi at ipinanganak ng mahal na Birheng Maria. Si Maria ay tunay mong ina. Maaatim nyo ba na yung ina ninyong pinakamamahal, na pinakamamahal din kayo, ay mabulok at gawing pagkain ng mga maggots, ng mga uod? Hindi ho, ano? Hindi natin matanggap. Kayo, nakikita ko, umiiling-iling kayong ganun, Parang diring-diri kayo sa idea. Kung may kapangyarihan kayo, bakit hindi nyo gawin, di ba? We will certainly use our power to preserve our mother from corruption. Tayo walang kapangyarihan ganun, Kahit ilang beses mo iimbalsa mo yan, no? Maliban na lamang kung incorruptible saint yan, talaga maaagnas yan. Kakainin niya ng uod, babalik sa alabok, no? Sapagkat tao tayo. Pero si Jesus, iba. Meron siyang kapangyarihan. At meron siyang kapangyarihan na gawin yun sa kanyang ina. At maliban dyan, meron siyang utos. At yung utos na yun, siya mismong tumupad. Anong sabi niya? Honor your father and your mother. Is it a way of honoring your mother to make her corrupt in the grave? No. Amen? Amen? Kaya yung aral pala ng Santa Iglesia Katolika ay hindi lamang may pinagbabatayan sa Biblia, pero ito pa'y nakaukit, nakatimo, no? Sa ating mga puso bilang mga tao. At ito po ay hindi sumasalangsang o lumalaban sa ating kaisipan o sa rason o reason in English. Alright? Now, sapagkat ito ay Bible study, no? Tingnan natin kung merong pagbabatayan sa banal na kasulatan, kahit katiting, no? Tungkol sa pag-akyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Alam nyo, mga kapatid, ang isa sa mga types, no? O ang tawag diyan typology, no? Types. O kaya ehemplo ng mahal na Birheng Maria sa lumang tipan ay ang kaba ng tipan. Amen?
Kaya nga pag nagro-rosaryo tayo sa Litany of the Blessed Virgin Mary, isa sa mga binabanggit natin doon na kanyang titulo ay Kabanang Tipan, ipanalangin mo kami. Fideris Arca ora pro nobis. Ark of the Covenant, pray for us. Sapagkat yun ay isang ehemplo ni Maria sa lumang tipan. Sapagkat ang kabanang tipan, sa lumang tipan, mga kapatid, ay sisidlan. No? Ano yung inilalagay doon? Ano yung isinisilid doon? Pakibasa nga kapatid sa Ebreo, kapitulo po ay 9, ang bersikulo ay 4. Naroon ang altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan, kapwa balot ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana, ang nagdahong tungkod ni Aaron at ang mga tapyas na bato na kinatititikan ng tipan. Yun daw ang kaban ng tipan sa lumang tipan. Anong nakalagak doon? 3 bagay. No? Nandoon ang tapyas ng bato. Ano yun? The 10 Commandments. Ano yung sinasagisag ng tapyas na bato? Ang salita ng Diyos. Yun ang sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ang salita ng Diyos ay hindi nakasulat sa tapyas ng bato. Hindi rin nakasulat sa aklat, kundi siya ay isang persona. Sino siya? Si Jesus. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sino ang pinagsidlan, no? Sa salita ng Diyos nung siya'y nakipamayan sa atin? Ang mahal na Birheng Maria. Kaya isa sa mga katawagan sa kanya ay kaban ng tipan. Kasi literal niyang dinala ang salita ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang sinapupunan. Amen? Amen. Pangalawa, nabanggit doon yung mana. Ano yung mana? Hindi po yung pag namatay yung magulang, kayo yung magmamana, iba ho yun. Yung mana ay yung tinapay na nagmumula sa langit. Yung mga Israelita, gutom, no? Doon sila sa ilang. Sinabi nila kay Moises, mamamatay naman kami sa gutom. Sana hindi mo na kami dinala palabas ng Ehipto. Kung ganito lang naman na kami ay papatayin mo sa gutom. Bigyan mo kami ng pagkain, bigyan mo kami ng tinapay. Anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan ng tinapay galing sa langit. Minsan nga, pag ako nagugutom, Lord, mana naman dyan. Kaya lang wala. Hindi na kasi panahon sa panahong ito. So, ibig sabihin, the bread that came down from heaven. No? Sa bagong tipan, ang tinapay na nagmumula sa langit ay ang Panginoong Jesus. Mababasa niyo yan sa kapitulo 6 ng Juan. Napakahabang kapitulo, kayo nang bahalang bumasa. No? The bread of life. The bread from heaven. Sino yun? Si Jesus. Sinong nagdala sa kanya? Si Maria. Isa na namang rason kung bakit siya ang tunay na kabanang tipan sa bagong tipan. Pangatlo, ano yung binabanggit? Yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Symbol yung tungkod na yon ng pagkapari. Dahil si Aaron ang kauna-unahang pinakapunong saserdote, pinakamataas na pari sa lumang tipan. No? Kaya nga, yung priesthood, 2 klase. Yung pagkapari ayon kay Aaron, yung mga Levita, no? Aaronic or Levitical priesthood. Yun yung sa bagong tipan, no? Ngayon, yung ating mga pari, katulad sa Panginoong Hesukristo, ay ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Alright. Okay. Sa ibang pagkakataon na yan, na Bible study natin. Alright. So, yun ay simbolo ng pagkapari, no? Sa bagong tipan, sino ang pinakamataas na pari? Si Jesus. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. The high priest
of our redemption is the Lord. Sapagkat si Kristo hindi lamang pari, siya na mismo yung alay. No? He is the priest and the sacrifice combined. Sinong nagdala sa kanya? Si Maria. Kaya nga tinatawag natin siyang kaba ng tipan. Ngayon mga kapatid, tingnan natin. Baka nakukulangan pa kayo sa patunay ko, no? Alright. Magbasa pa tayo ng talata. Sa lumang tipan, sa ikalawang Samuel, no? Alright. Tingnan nga natin. Ang kapitulo ay 6, versikulo 9. At natakot si David sa Panginoon sa araw na yaon at kanyang sinabi, paanong madadala rito ang kaba ng Panginoon sa akin? Familiar ba sa iyo yung expression? No? How shall the ark of the Lord come to me? How is it that the ark of the Lord shall come to me? Sa New Testament, may nagsalita rin yan. Halos magkahawig. Napalitan lang yung salitang ark ng salitang mother. Luke 1:43. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? How is it that the mother of my Lord shall come to me? Sa lumang tipan, how is it that the ark of the Lord shall come to me? Therefore, the ark is now equated with the mother of the Lord. And that is Mary. Kung hindi pa yan sapat sa inyo, pakibasa kapatid ng versikulo 11 ng ikalawang Samuel, kapitulo 6. Nanatili roong 3 buwan ang kaban at pinagpala ng Diyos si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Ilang buwan na natili sa sangbahayan ni Obed-Edom ang kaba ng tipan? Okay, 3 buwan. Pakibasa naman sa Lucas 1:56, kapatid. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ayon, no? The language is basically the same. Alright? Ano pa? Nakukulangan pa. Basahin mo yung size 14 ng ikalawang Samuel. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ni Yahweh. Sumayaw si David sa bagong tipan sa Lucas 1:44. Ang sumayaw naman ay si Juan Bautista sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth pagkarinig ng bati ni Maria sa kanyang ina, no? So ang ipinapakita dito mga kapatid sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng allusion, which is a literary device, pinapalabas ni Lucas na si Maria ang kaban ng tipan sa bagong tipan. Amen. Ano naman ang kinalaman yan sa assumption? Mga kapatid, may hula, no? Dito po sa 132:8 ng awit, ganitong ating mababasa. Sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan. May pag-uutos doon, ano? Sa ibang salin, ganito po ang mababasa. Arise, O Lord, into thy rest, you and the ark of your strength. Bumangon ka, O Panginoon, sa iyong pahingahang dako. Ikaw at ang kaban ng iyong kalakasan. Ang sabi, bumangon ka, Panginoon. Tanong, ang Panginoon ba ay bumangon? Si Jesus ba ay bumangon? Opo. On the 3rd day, He rose again. Bumangon siya nung 3 araw. Nabuhay na maguli. Kaya meron tayong resurrection, Easter Sunday, at ascension ng Panginoon. Kasi natupad yung hula kay Jesus. Pansinin po ninyo doon sa Psalm 132 verse 8, hindi lamang Panginoon ang binabanggit. Narinig ninyo, sino pa? Ikaw at ang kaban. Ayan. Ngayon, kung ang kaban ng tipan na yan ay si Maria at hindi siya bumangon, lalabas na sinungaling ang hula. Pupunitin ko siya sa Biblia dahil hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Alright. Kaya, bumangon ang Panginoon, ascension, resurrection, bumangon din ang kanyang kaban. Anong tawag doon? Assumption. Amen? Hula yun. Hula lang pala eh. Wala namang kwentang hula, mga kapatid, kung walang katuparan. Amen?
Kasi sa Biblia, ang lumang tipan ay aklat ng mga hula. Ang bagong tipan ay aklat ng katuparan. Alright. Meron bang mababasa sa Biblia tungkol sa katuparang ito? Meron. Sa pinakahuling libro o aklat ng Biblia, ang pahayag o Apokalipsis. Kapatid, pakibasa nga Apokalipsis 11:19, ituloy mo ang basa hanggang 12:1. Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat. Okay. Sa 11:19, ulitin mo kapatid, ipapapuna natin na ang basa. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita. Ang pinag-uusapan dito ay nasa langit. Anong nakita sa langit? At nakita ang kaban ng tipan. Nakita doon ang kaba ng tipan. Ano ito? Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog. Narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Yung kaba ng tipan na nakita sa langit ay isang dakilang tanda, isang babae. Amen? It is a tableau. Ano? Kasi yan ay vision. Yung kaba ng tipan na yon, sabi ni Juan, yun ay babae. Nararamtan ng araw, nakaapak sa buwan, may 12 koronang bituin. Sino yun? Kayo yung sumagot, si Maria. Pero anong ikatitiyak natin na yun ay si Maria? Tingnan mo kung sino yung anak. Amen? Kasi ang identity ni Maria ay laging nakabatay sa kung sino yung kanyang anak. Amen? Versikulo 5. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Sino yung anak na lalaki? Si Jesus, ang Mesiyas. Sinong ina ni Jesus? Walang iba, si Maria. Right? So nasaan si Maria sa panahong yan na binabanggit mga kapatid? Nasa langit. May ipapapuna ho ako sa inyo. Napaka-importante nung salitang ginamit, babae. Bakit importante? May tanong ho ako sa inyo. Sino na po sa inyong nakakita ng kaluluwa? Taas ang kamay, kaluluwa. Hello? Wala. Sino nang nakakita ng anghel? Taas ang kamay. Hello? Wala. Ito, siguro naman ito. Sino sa inyo nakakita na ng Diyos? Nakita nyo yung Diyos Ama, halimbawa, o yung Espiritu Santo? No? Wala. Bakit? Walang katawan. Amen? Yung mga kaluluwa sa langit, hindi mo alam kung babae o lalaki. Kasi wala silang gender dimension sapagkat sila ay puro ng mga espiritu. Amen? Amen. Alright. Ano yung lundoy ng aking sinasabi? Anong buod? Anong gusto kong ipahiwatig? Nung sinabi ni Juan na babae, tumpak siya na nakita niya may katawan. Amen? Amen. Therefore, there is a bodily dimension. Ang nakita niya ay tunay na katawan. Kaya nga si Maria ay nasa langit, ayon sa ating doktrina, katawan at kaluluwa. Amen? Napagnilayan niyo ho ba yun? Very specific, babae. A female human being. Bakit nasabi ni Juan na babae? Nakita niya. Babae talaga. Therefore, body. No? Kaya si Maria, taglay ang kanyang katawan sa langit. Amen? Ayan po ang ating pagninilay sa mga talataan ng Biblia.